Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking day 121 daily devotion ni Pastora Hazel Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the leading by example in the family. At ang topic po natin ngayong araw, November 26, 2024 ay faithful disciple. At ang scripture po natin ngayong araw, Luke 14 verse 27, and whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Sa Tagalog naman po, sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling cross ay sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Teaching number 1, being a disciple requires self-sacrifice. Sabi po dito na bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Diyos, requires po na mag-give up tayo sa mga ginagawa nating mali, ginagawa nating masama, at i-give up natin yung mga bagay na hindi naman pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. At sabi nga po sa scripture natin na carry your cross and follow me, para po maging disciple tayo ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, discipleship means following Christ's example. Sabi po dito na yung discipleship po o pagsunod sa ating Panginoong Diyos ay ito po ay bilang pag-follow sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga po kung hindi tayo sumusunod o hindi natin ino-obey yung mga utos na ating Panginoong Diyos, ay hindi po tayo magiging isang disciple niya. And teaching number 3, a great follower is a great influencer. Sabi po dito na kapag tayo po ay maganda o magaling na tagasunod ng ating Panginoong Diyos o talagang tagasunod ng ating Panginoong Diyos, ay magiging isa po tayong great influencer o magiging isang magaling na nakaka-influence sa paligid natin, like sa family natin or sa mga kaibigan natin, and magiging marami po tayong magiging marami po tayong following sa sarili natin dahil nga po tayong great influencer ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay naging isang great follower. And application number 1, aim for self-sacrifice rather than avoiding it. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na ang pag-self-sacrifice po ay dapat hindi natin ina-avoid o hindi natin iniiwasan dahil nga po sa buhay po natin lagi po nating dadaanan yung mga self-sacrifice katulad po ng pagiging magulang, pagiging estudyante at iba pa po. And application number 2, become imitators of Christ's way of life. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na yung imitators po is paggaya sa pamumuhay ng ating Panginoong Diyos. Dahil nga po, pag ginaya natin yung pamumuhay ng ating Panginoong Diyos, magiging tayo rin po yung tutularan ng iba sa paggaya ng mga buhay nila kasi po nakikita nila sa atin yung pamumuhay ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, be a great follower to become a great influencer. Sabi naman po dito na kapag tayo po ay naging great influencer or follower ng ating Panginoong Diyos, ay dapat po ay todo bigay tayo sa Kanya at kini-carry po natin yung cross or nagsiself-sacrifice po tayo sa Kanya at binibigay po natin yung life natin sa ating Panginoong Diyos para po tayo ay maging great influencer at marami pong sumunod sa atin na mga tao or maka-influence tayo na maraming tao. Dahil nga po, pinamumuhay natin or nagbibigay tayo ng magandang discipleship at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. And how can we practice self-sacrifice in our daily walk as disciples of Christ? Para po sa akin at para po sa natutunan ko ngayong devotion na
ang pag-self-sacrifice po o pag-give up sa mga maling gawain ay ang paggagawa po nito is dapat po yung mga ginagawa natin is puro lang po pagpupuri sa ating Panginoong Diyos at wala po tayong ginagawa na parang nakakasira sa atin or hindi po natin dapat pinapakita yung mga maling gawain sa iba para po tayo ay maging great influencer ng ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.